Hi guys! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin. So, our video for today is mag-rebond tayo. First is i-analyze natin ang buhok ng ating client. Ang buhok ng ating client ay napaka-kinky siya. Kinky yung buhok niya. Tapos, kinky type B yung kanyang buhok. Tapos, ang problema nito ay ang buhok niya ay nasusunog dito sa baba. Ayan, nakikita nyo? Hindi yan ordinaryo na kulot. Kung hindi, nasusunog yan. Rebonded yan. Na-rebond natin siya before and noong tumubo na ang kanyang buhok, pumunta siya sa ibang hairdresser dito sa amin. Tapos, yan ang nangyari sa kanyang buhok, guys. Kasi I think yung rebonded hair sa baba, nilagyan niya ng straightening cream kaya't nasunog, nag-rubberize at nag-freeze yung dito sa baba. Nakikita nyo. So, ang gagawin natin na ngayon, guys, ay itatry natin itong i-reborn. So, first is mag-focus tayo doon sa taas. Doon sa bagong tubo niya kasi yung kanyang bagong tubo ay I think 6 inch or 7 inch na siya. So, mag-focus tayo doon at hindi na natin lalagyan ng straightening cream dito sa baba kasi kapag lalagyan natin ito ng straightening cream ay lalo lang itong masusunog. So, may procedure ako later. First ko itong ginagawa, guys. So, hindi ko po muna ito sasabihin sa inyong lahat kung ano ang ginagawa ko kasi yung nagre-rebond sa kanyang buhok ay subscriber ko, guys, taga dito sa amin. So, yan ang nangyayari sa kanyang buhok na nag-freeze. Kasi I think sinasabay niya doon sa taas at saka dito sa baba. So, sa pag-rebond ng ganito, hindi talaga natin isasabay kasi doon sa taas ay napaka kulot niya. So, ito ang kanyang bagong tubo, guys. Dito tayo focus na i-rebond natin ito, i-relieve ito ng medisina at sa ating pag-a-apply hanggang dito lang, i-overlap lang natin ng 1 inch pero hindi na natin lalagyan doon sa baba. At hindi lang yan, guys, ang kanyang buhok, ang sagwa pa nito ay ang kanyang buhok ay nagputol-putol, nakita nyo? Ayan, dito sa taas. Ang tendency nito, guys, or ang dahilan nito kung bakit nagkaganito ang kanyang buhok ng putol-putol sa taas kasi sa pagpaplansya ay tinataon lang niya ng I think matagal na oras tapos saka pa niya ibababa. So, kailangan talaga sa pagpaplansya, ingat po tayo, guys. At 1 stroke lang po tayo sa ating pagpaplansya para hindi magkaganito ang buhok ng ating client. So, nagpuputol-putol siya. So, napakahirap itong i-rebond, guys, kasi ang daming putol dito sa taas. So, ang straightening cream na ating gagamitin ay itong lightness na tube na milk rebonding kasi yung kanyang buhok ay kinky pero type B siya. So, kailangan nating unatin ang kanyang bagong tubo. Kaya itong ating ginagamit kasi maganda itong gamot para sa mga kinky hair. So, mag-start na tayong mag-apply ng ating straightening cream at dito tayo mag-start sa baba, guys, or dito sa nape area. So, paalala lang sa pag-apply ng straightening cream, kailangan po natin nahagurin ng mabuti at sa kanyang buhok, kailangan po natin na i-section lang ng maliit kasi magpo-focus tayo doon sa kanyang bagong tubo na napakakulot. At paalala lang po, reminders, it is very important po na sa pag-a-apply ng straightening cream, sa pagsisection, kailangan po na hindi natin mahawakan yung dito sa baba kasi nasunog na siya at kapag malagyan pa siya ng any kind of straightening cream or matalsikan siya, magiging magra-rubberize din ito at mag-freeze. So,
ang ganitong klaseng buhok guys ay hindi biro gawin kasi napaka matrabaho ito. Kung papipiliin ako na kung anong gusto kong i-ribbon ay mas pipiliin ko yung buhok ay kahit kinky na kinky pero ano siya, kinky siya lahat kaysa ganito na napaka matrabaho ito guys kasi yung baba kailangan hindi dapat mahawakan at hindi dapat malagyan ng straightening cream. So ito na guys, natapos ng ating pag-a-apply at ino-overlap lang natin siya again ng 1 inch para doon sa boundary before sa pag-ribbon para malagyan din at para mauunat din. So ang kanyang buhok guys, ipaprocess natin siya for at least 1 hour muna, and after sa 1 hour tingnan natin kung nagre-react na ba, at kapag hindi pa nagre-react ay mag-extend tayo ng oras. So, after sa 1 hour guys, ito na, nagre-retouch na tayo. So, sa pag-retouch guys, since ang kanyang buhok ay rebonded sa baba, so kapag hahawakan mo dito sa baba, sa pag-retouch ay talagang mahahawakan mo yung part na rebonded at malalagyan ng sweetening cream. So, ang technique ko kung ano ang ginagawa ko, dito ako sa crown area nagsa-start, tapos nag-minimize lang ako sa paglalagay ng straightening cream kasi nga dito sa taas, bilad na ito sa araw, so madali lang itong masusunog din. So, ang ginagawa ko, kinukontrol ko lang yung paglalagay ng straightening cream dito sa taas at dito sa ubos ay dinadamihan ko. Ang purpose ko para hindi natin mahawakan ang baba na straight pass. So, ito na guys, natapos na ang ating pag-retouch at we are going to process this hair. Ipaprocess natin ito guys ng another 1 hour. So, sa kanyang buhok guys, na-process natin siya ng 2 hours and a half kasi napaka-kinky. So, after noon sa 2 hours and a half guys, nag-knot test tayo. So, sa pag-knot test, kapag itatali nyo lang at kapag hindi na bumuka sa pagkatali, it means ay naluluto na. So, dito na naman tayo sa ating strand testing. So, sa strand testing ay kukuha lang po tayo ng ilang hibla, 1 or 2, and then hilain nyo lang. Mafe-feel nyo na nagre-rubberize na siya or elastic. So, it means ay naluluto na ang kanyang buhok at this time. Kapag naluluto na ay banlawan natin ng tubig at ito na nagbo-blower na tayo. Hindi na natin pinapakita yung ating pagbabanlaw kasi ang daming natatanong kung after ba sa paglalagay ng straightening cream, patuyuin ba daw? Hindi. Kailangan mo yung banlawan kasi straightening cream yan. Kapag natutuyo yan sa buhok, magputol-putol ang buhok ninyo. So, sa mga baguhan dyan, kung gusto nyong matuto kung paano magre-ribbon, huwag nyong skip ang video para alam nyo talaga kung ano ang ginagawa sa pagre-ribbon. Ayan, kasi ito na guys ang ating natapos tayo sa ating pag-blower at ito na ang kanyang mukha. So, medyo nag-o-okay na dito sa taas. Hindi na masyadong kinky. So, uunatin pa talaga natin ito. Kailangan pa natin itong volume or uunatin sa ating plancha. So, this time magsa-start na tayo sa ating pagpa-plancha. At sa ating pagpa-plancha guys, ito na, nagpa-plancha na tayo and hindi ko na pa napakita ang kabuuang pagpa-plancha niya. So, kailangan kapag magpa-plancha tayo, doon talaga tayo mag-start sa baba or sa nape area. So, ang dami kong video dyan kung always kong sinasabi na dapat mag-start tayo at hindi ko na pinapakita, dumiretso na natin tayo dito sa taas. So, ang plancha na ating ginagamit guys ay itong Armstar at saka itong Remington. So, ang temperature ng plancha ay sinagad na natin ng 230 para ay mauunat talaga ang kanyang buhok kasi hindi siya
mauunat kung nagre-rely lang tayo sa straightening cream. So, hagurin po natin ng mabuti para ay magiging fine at para straight ang ating result. So, ito na guys ang result ng ang kanyang buhok pagkatapos nating pina-plancha. So, like I said, dito sa baba ay mayroon tayong kaibang gawin dito. Hindi natin siya lalagyan ng any kind of straightening. So, wala tayong ginagawa dyan na paglalagay. At hindi rin natin siya lalagyan ng neutralizer. So, may special na ginagawa ako sa kanya guys. At like I said, hindi ko pa pwedeng sabihin kasi nga ay napaka-confidential ito kung ano ang ginagawa ko sa kanyang buhok na dry at saka nasunog at saka frizzy kung ano ang ginagawa ko. So, ayan na guys, ito na ang ating result pagkatapos ng ating pagpaplansaan at ipapahanga lang po natin ng at least 5 to 10 minutes para lang makasingaw ang init sa kanyang buhok. At ito na, mag-prepare na tayo sa ating neutralizer at saka ang ating neutralizer ay hindi natin ihahaluan ng any kind of treatment kasi magpo-focus tayo na ma-straight yung kanyang bagong tubo. So again guys, wala tayong nilalagay ng any kind of treatment kasi dito sa baba hindi rin natin siya a-applyan. So nakita nyo guys, nakita nyo dito sa baba kung napapansin nyo, nagiging wet na siya. It is because inuna ko siya. May nilalagay ako sa kanya na special na gamot or may nagme-mix ako guys. Ang procedure na aking ginagawa dito sa baba guys ay akin-akin lang. Wala talagang nakakakuha nito kasi ako lang talaga ang nag-discover nito. So hindi ko pa kailangan na i-ano sa inyo kasi nga may mga kompetensya tayo. So, ito na guys ang kaniyang kabuuang pag-apply. Doon sa baba guys, doon sa bagong tubo ay neutralizer yan. At dito sa baba ay iba ang ating ginagawa sa kanya. Tapos guys, yung ating nagtatry lang tayo na nagmi-mix ng mga medisina dito sa baba guys. At ang result niya ay napakaganda guys. Maibsan talaga ang pagka-rubberize. Mawawala yung rubberize. Yung iba na nagiging nasusunog talaga sa medisina ay kahit papano na ano rin, mayroon ring progress. So, after nito guys, banlawan natin at ito na ang the moment of truth. So, tinatawag ko itong the moment of truth kasi dito natin makakita. Dito sa taas, kasi napakakulot at dito sa ubos, napaka-dry, napaka-frizzy niya kasi nasunog. So, titingnan natin guys dito kapag maliligo na or kapag maliligo ang ating client, ito na talaga ang kanyang mukha guys kahit tadtarin pa natin ito ng plancha kasi binabanlawan ito ng tubig at bino blower. So yan po ang buhok niya na basang-basa pa at ito naman po ang kanyang buhok na natuyo na. So nakita nyo guys, ang result ng kanyang buhok dito sa baba ay hindi na masyadong nag-frizzy. So effective yung ating pagdidiscover ng remedy para sa mga nagra-rubberize na buhok, nasusunog na buhok. So hindi ko kailangang magsalita guys kasi yung ating kompetensya dito sa atin ay nakasubscribe sa ating channel. So alam niya. So hindi natin pwedeng sasabihin kung ano ang nilalagay ko dito sa baba. Kasi kagagawa niya ito kung bakit ito nag-rubberize sa baba. So ang ginagawa ko lang ay nagfe-fix lang ako sa kanyang buhok. At ayan guys, hindi ko akalain talaga. Hindi ko nagpa-promise sa client guys na maaayos ko ang baba kasi nga napaka-dry na niya at nasunog niya sa medisina. So kapag ang buhok ay nasunog na sa medisina guys, mahirap na talaga siya i-cure. So remember that guys ha, kapag
ang buhok ay nasusunog na sa medisina, mahirap na talaga siya i-cure. So sa kanyang buhok, nakita nyo naman guys, napakaganda na nagpo-flowy na siya kasi sa ating procedure na ginagawa kanina. At dito naman sa taas guys, ang result niya ay nakikita nyo naman na wala na talaga siyang kulot. So pagligo siya ng 3 days guys, ito na talaga ang kanyang mukha. Hindi na ito mababago kasi yung may iba kasi nagsascam sa mga customer na pinaplansya lang nila. Tapos, pagkaligo ay bumabalik. So, ito na talaga ang kanyang mukha, guys. Later, padaanan natin siya ng maliit na hapyaw ng plancha para ay maglalak-in yung mga medisina na ating nilalagay. At ito na, guys, ang buhok ng ating client na napadaanan natin ng plancha. So, ito na ang kanyang buhok. Tapos, doon sa taas na may putol-putol na ano natin din. Tingnan nyo guys, hindi na siya masyadong nahalata kasi nga sa pagpaplansya ay pinapapasok natin siya sa loob para ay hindi siya magpa-fly away kasi kapag nagpa-fly away siya guys, may tendency na hindi maganda or backtrap ang ating ribbon. So, ang pagpaplansya din guys, isa sa pinaka-importante sa lahat. So, nakikita nyo naman guys ang result na super frizzy at nasunog at yan na ang kanyang mukha. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe naman po, at sa mga nag-subscribe na, maraming salamat, at pakihit na rin sa mga hindi pa nag-subscribe ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko. Keep safe everyone. God bless.